also discloses that the ICC prosecutor initially sought to charge Mr. Duterte with 3 types of crimes against humanity. Number 1, murder. Number 2, torture. Number 3, rape. Mga kababayan, nakalain nyo yan. So kaya hindi nakapagtataka mga kababayan na kung saan tatlong babaeng judges talaga ang approve. Kasi received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. Inamin talaga mga kababayan. Inamin talaga niya. We agree naman talaga. Kasi nga, merong mga nauna pang mga arrest warrants, hindi nila Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. At ito, pag-usapan natin, yan nga mga kababayan, so ano nga mga epekto nito sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay sinasabi ko sa ginagawa ni Bongbong Marcos kasi in the first place mga kababayan, naamin niya accidentally na kung saan ay matagal na lang plinano ito. Kahit sinasabi nilang ito tingnan ninyo malaking kasinungalingan kasi yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Sinasabi nila na hindi mag-cooperate sa ICC but doon lang sa Interpol mga kababayan. Okay? Now, tanong natin, hindi ba pwedeng kausapin ang Interpol at i-under custody muna po ng ilang araw mga kababayan? Kasi sisiguraduhin lang i-avail mo na yung mga lahat ng possible legal remedies on the part of PRRD. And yet, ang nangyari dito pinamadali mga kababayan. Agad-agad nilipad nang hindi man lang nakaproseso. Kung napansin nyo, may video na kung saan nagnotaryo lang sila sa gilid ng daan mga kababayan. So kaya masasabi natin na talaga sinungaling ito si Bongbong Marcos. And binuking pa siya kung sa isang video ko nakita nyo sa isang video ko mga kababayan, binuking siya ng isang prosecutor ng ICC mga kababayan. Na kung saan sila yung nagbigay ng ebidensya. Again wala na tayong jurisdiction doon mga kababayan. 2021 inumpisahan yung investigasyon, 2019 wala na tayo. Okay? At ito, ang problema nito mga kababayan, lalabas nga yung arrest warrant kasi nga ang nilagay nga naman doon sa cases ni Pangulong Rodrigo Duterte ay sinali yung rape mga kababayan. Ayan. Tignan natin dyan. Tignan natin dyan Okay? Nandito yan. Ayan. Yan mga kababayan. The warrant also discloses that the ICC prosecutor initially sought to charge Mr. Duterte with 3 types of crimes against humanity. Number 1, murder. Number 2, torture. Number 3, rape. Mga kababayan, nakalain nyo yan. So kaya hindi nakapagtataka mga kababayan na kung saan tatlong babaeng judges talaga ang approve. Kasi nga may rape Alain nyo naman dyan. Ngayon ko lang for the first time ngayon ko lang narinig yung alleged crime na rape laban kay laban kay PRRD mga kababayan. Akalain nyo yan? Nag-hearing na sa Quadcom. Ilang tao nang inimbitahan. Ilang witnesses nang inimbitahan. Walang nagsabing rape. Baka si Matubato lang ang nang rape mga kababayan. Pinasa lang niya yan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nako mga kababayan, ang hirap nito. Kasi kapag yan mapatunayan yan na nagsisinungaling, walang ebidensya may papakita, nako, questionable ng credibility niya ni Matubato. Well, anyway,
Legal matters naman yan mga kababayan. Ito, isa sa mga epekto mga kababayan ng katangahan ng Pangulong Bongbong Marcos ay ito nga ang pag-aresto dito kay Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. O, bakit? Ako, kasi in the first place mga kababayan, ito palang ICC. Hindi pala magandang reputasyon ito mga kababayan. Sinasabi ng international community na may weak court ito mga kababayan. Unfortunately, nung nag-submit tayo dito sa ICC na kinonsideran lang weak na court, ipinapakita natin na pinapakita ng Administrasyong Marcos kasi under sa kanya yung DOJ na weak yung pamamahala niya. Diba? Ganyan katanga hindi nila nakita ito mga kababayan. Hindi ko lang alam kung hindi nila ito nakita yet ito yung mga lumabas. Ito, tingnan niyo. Speed up lang natin ito para mabilisan lang. Yan na inamin dito mga kababayan na talaga weak ito. Kasi bakit weak? May nauna ng mga arrest warrants ng ibang tao, lalo na kay Putin at kay Netanyahu mga kababayan. Yet anong nangyari? Hindi nila mahuli-huli mga kababayan. Di ba? And yet, tayo, isinurrender natin ng tao natin mga kababayan. So, pinakitaan natin ang buong mundo ng katangahan natin mga kababayan. Kasi binigyan natin ng kapangyarihan yung ICC na kung saan sinasabi ng international community na weak yan. Nako, ito, pakinggan natin. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant, and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want. And I agree with that. Inamin talaga mga kababayan. Inamin talaga niya. We agree naman talaga. Kasi nga, mayroong mga nauna pang mga arrest warrants, hindi nila ma-implement mga kababayan. At ito nga, yung katangahan natin, binigyan natin ito sila ng binigyan natin ng ano ba tawag nito? Parang kapangyarihan over sa atin mga kababayan. Diba? So, pinapakita ng buong mundo ngayon na mahina pala ng Pilipinas, justice system ng Pilipinas. Kasi submit din sa isang mahinang korte. Ganyan yung iisipin na international community, mga kababayan. Nakalain nyo yan. Masasalin yan sa history, mga kababayan. Sinong Pangulo? President Bongbong Marcos. Diba? Patuloy natin. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon, and the focus of the office is on the judicial proceedings and on proving its case.
Anyway, stop lang muna dyan tayo mga kababayan. Anyway, ngayon, iisipin na ng ICC na hindi na sila weak kasi nga, napag-submit nila yung isang bansa mga kababayan eh. Kasi katangahan nga naman itong ginagawa ng Administrasyong Marcos. Di ba? Naisip, tuloy na ko, may mas tanga pa pala sa amin ngayon. Kami, mahina kami, pero may isang bansa na may isang leader ng bansa na tanga, kaya, ito yung namin, sampulan namin para magmukha kaming malakas. Magmukha kaming mayroong kapangyarihan. Ako nagpapasalamat ito kay Bongbong Marcos kasi nga nagiging tanga si Bongbong Marcos. Anyway, medyo mahaba na. Ito, pag-usapan natin mabilisan mga kababayan. Yun nga, isa sa mga epekto dyan. Yan, no? Pangalawang epekto nito. Okay? Masisira ang pamumuno ni President Bongbong Marcos ito mga kababayan. Masisira. At the same time, masisira din yung mga kandidato niya. Akala siguro niya na makalalamang siya dito. Ngayon, challenge ko yung grupo ni Bongbong Marcos mga kababayan na magkampanya kahit sa ang sulok ng bansa ngayon. Tingnan natin kung anong reaksyon ng mga tao. Akalain niyo yan? Sa isang balita ng BBC, sinabi talaga na yung administrasyon ng Marcos nagbigay ng mga ebidensya. Questionable evidence yan mga kababayan. Bakit? Mayroong rape. Akalain niyo yan? Mayroon pang torture. Di ba? Sa Quadcom, maghanap kayo may nagsabi ba ng rape at torture dyan? Except Matubato ha. Magtanong kayo sa mga pulis na kahit tanungin nyo sino ba yung babae? Nagsabi ba siya na may rape? Di ba? Ito pangatlo. Lumalabas ngayon sa international media mga kababayan ang mali-maling informasyon. Kalain nyo yan? Kasi nga, mali-maling nga namang ebidensyang binigay mo. Kasi, nung sa isang video na pinakita ko mga kababayan, nagdududa na rin yung isang prosecutor ng ICC na baka nga raw may malaking chance na contaminated na yung mga ebidensyang isinabmit. Babae. Bakit? Akala nyo 30k deaths? Mga kababayan? Kasi, lahat ng EJK cases or kriminalidad, ipinatong doon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito lang explanation yan mga kababayan. Simple lang. Tinatawag lang EJK, extrajudicial killing. Ang definition po niyan ay pagpatay ng hindi inuutos ng korte. And since wala tayong death penalty, automatic lahat ng patayan under po yan ng EJK. Murder, homicide, rape, basta as long as may patayan, automatic po yan na EJK. Automatic po yan na EJK. Okay? So, kaya nga, lahat ng EJK or patayan na kaso, I think inilagay dyan mga kababayan. Kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mga kababayan, kung maghanap kayo dyan sa mga barangay ninyo, tignan ninyo kung wala bang mga rehabilitation centers na binuksan nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Okay? Then, isa pa. Sinasabi ng international news mga kababayan na kung saan yung mga kasong pag-rape daw ay ginagawa doon sa mga protesters mga kababayan. Then, pinapatay daw yung mga protesters mga kababayan.
Kalain nyo yan. Ganyan ka. Oh, anong ibig sabihin yan? Pinapakita ng pinapakita ng administrasyong Marcos ngayon sa international community na ganyan yung mga nangyayari sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Mag-agree kayo mag-comment kayo dyan kung agree kayo dito. At mag-present kayo ng ebidensya kung bakit agree kayo dito. And then disagree, comment din kayo, mga kababayan. Kasi nakikita ng lahat ng Pilipino kung ano talaga ang totoong nangyayari, mga kababayan. Naku, pinapahiya lang talaga tayo sa buong mundo. Di ba? Kasi ako, mga kababayan, mayroon tayong implementasyon ng MADAC. Ano ibig sabihin yan? Barangay Anti-Drug Agency Council, na kung saan rehabilitation yan na ang dami ng natulungang mga surrendere sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Niyat hindi yan binabalita, unfortunately. Anong resulta ngayon sa ekonomiya, mga kababayan? Eto, pakita natin, mga kababayan. Ayan. March 11 po yan. Tignan ninyo yung mga araw. Sa Philippine Stock Exchange po yan, mga kababayan, di ba? Tignan yung resulta. Di ba? Kung ikaw, presidente ka, nag-iisip ka talaga sa kapakanan ng bansa, mga kababayan, at hindi sa political career mo, at hindi sa kung anong posibleng mga mangyayari sa iyo after ng term mo, di iisipin mo talaga kung ano magiging epekto niyan sa mga ginagawa. Kasi sinasabi mo na, sa Interpol lang kami tumutulong. Naku. Mas makapangyarihan pa palang Interpol sa executive. Yan yung lumalabas. Kasi ayaw mong masaktan yung loob ng Interpol. Diba? Wala kang willpower. Yan yung ibig sabihin yan. Kasi, kung titignan natin, mga kababayan, yan naman talaga yung trabaho ng Interpol. Kaya nga tinatawag na international police Diba? Bilang executive, mayroon kang kapangyarihan na sabihan, teka lang, nahuli na namin to, under custody mo na namin. Ngayon, kaagad-agad inilipat. Anong katangahan yan? Well, anyway, mga kababayan, isipin lang natin, huminahon lang muna tayo, isipin lang muna natin na itong manangyayari, itong pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte ay assume innocence pa naman siya dito. Ang masakit nga lang isipin kasi wala siya dito sa bansa, naka-detain siya doon sa ibang bansa, mga kababayan. Wala siya sa kanyang bansa na pinagsilbihan niya ng ilang taon. Na inayos niya ng ilang taon, mga kababayan. Nagbuwis buhay siya dito, mga kababayan. Diba? Nagbuwis buhay siya. Yet nandoon siya ngayon sa ibang bansa, nililitis, mga kababayan. Okay? Dahil lang sa katangahan ng ibang tao. Ang problema, ang kinakatakutan ko nito, kasi nga matanda ni si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, hindi naman sana mangyari, na baka may mangyari sa kanya bago pa man matapos yung trial, mga kababayan. Kasi ako, nakikita ko, mga kababayan, sigurado ako na malalampasan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Walang matinong ebidensya na may ilalabas na kung sino man nag-aakusa ni Pangulong Rodrigo Duterte nito. Kasi kung meron, mga kababayan, ang tagal na nag-imbestiga ng DOJ,
laban dito until na wala pa rin. O, di ba? So kaya nga, pinapakita talaga ng Pilipinas yung President Bongbong Marcos na talagang wala. Inutil talaga yung kanyang administrasyon. So kaya nga, confident ako mga kababayan na talaga madidismiss ito. Confident ako mga kababayan. Wala naman pagdasal natin si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, yung health niya at sa itong manangyari. Pagdasalin natin yung buong bansa mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo and then paki-like and share ng mga videos natin mga kababayan at subscribe na lang. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.